Mauna magtanong. Hindi na po. O sige, tanong na dalaga. Bear Francis, ang tanong ko, ano yung sinisimbolo ng pagbe-burn ng offering? Bakit kailangan sunugin? Naunawa, natanggap mo revelation. Pakita ka na ng picture, no? Pero kailan pa natin paliwanag yung parang utang na lang yung ritual, mamaya. So, pakita ka na lang picture, Sister Yed, ng burn offering. So, bawat isa dapat may picture ka kung paano ginagawa yung ritual. Ang nakita ko, yan yung general master key. Sa revelation natin, although marami yan pero hingin ko rin yung contribution nyo kahit na tinalon natin yung ritual. Basahin nyo yung EA1 ng denomination o yung ibang scholar, ano yung type nila. Ako sabihin ko muna yung type ko. Yung burn offering, unang-una sa lahat kasi pagkaberean yan. Master key yan. Pagsisisi sa kamangmangan yan. Paghandog ng sarili mo sa Diyos niyan. Wala nga matitira sa tao susunugin lahat-lahat. Yung ibang offering, pansinin nyo, may matitira. O, maghahati-hati pa, may mabibigyan yung mga pare. No? Yan. Minsan mayroon pa nga dyan, yung kakain din, mga kapatiran. Sige. Yung kasi iba yung sabi nila, kaya daw kailangan sunugin kasi daw para yung usok. Kasi pataas daw ang usok. So, ibig sabihin, pataas yung yung panalangin. Sa Diyos. Panalangin yan. Katulad ng altar of incense. Yung aroma. Yung nababasa ko dati, yung taba. Nabango samyo. So, type yan ng sakripisyo. Kailangan makarating sa Diyos yung sakripisyo. Naalala niyo si Cornelio? Yung panalangin daw niya nakarating sa langit. So, type yan ng sakripisyo, type yan ng pag-devotion. Yung PDT natin, parang tulad niya yan. No? Actually, yung buong buhay natin, yung kanta, pangalawang kanta sa English, Take my life, a living sacrifice. Sino ba yung singer niya? Christian ba? Stay it. So, yan yung unang burnt offering. So, individual berean. Individual, yan yung type sa akin pakisagot ng iba. Sabihin, adjustable tayo, no? Menan, Lisa, sana nautusan na si Ruth masahin yan. Sana katabi si Yuraika. Sino ka, Joanna? Dagdag ko. Ano yung type ng denomination dyan? Ang ibig sabihin kasi niyan, ang unang-unang niyan, yung yan ay yung niya ay for the atonement So complete yung spiritual meaning yan. Atonement, sinisimbolize nito yung sabi dito, purification and made atonement for sin by satisfying the wrath of God. May galit ang Diyos doon sa kasalanan. So, kailangan nating maghandog sa Kanya. Burnt offering yan. Ang gagawin natin, kaya nga yung kanina, binanggit ni Brother Francis, walang matitira. Ika-cut into pieces yung lahat ng yan. Yung carcass niya, susunugin din yun. Walang matitira. Walang ibibigay sa praise or naman. Bagkus total yun, complete devotion ang ibig sabihin, total surrender sa Diyos yun. Parang it signifies total dedication and surrender to God. Yun yung yan ang denomination, no? Then ang isa pa yung kaya burnt offering is may kinalaman din doon sa purity. Bakit? Kasi yung 'di ba yung hayop na male animals yung kailangan doon hindi female. Merong iba diyan parang babae. Walang defect
it symbolizes purity and perfection na makakaano doon sa Diyos, makakarating siya sa Diyos. At lastly, yung substitution. Pansinin niyo, yung taong may kasalanan na maghahandog, siya, 'di ba may dala siya? Sasabihin ng priest, i-reliance niya yung dala niyang handog, isa-substitute yung kasalanan doon sa handog na dala niya. So lahat ng kasalanan niya doon mapupunta. So parang ang sabi dito, transference yung kasalanan ng maghahandog doon sa animal. Na doon din papatay. Sige na, buksan mo. Brother Francis, may tanong ako. By the way, bago ka magtanong, mga kapatid, basahin nyo na yung mga na-google nyo. Para pwede kayo mag-contribute. Polisa, Eureka, Ruth, no? Yan, ito yung mga picture. Yan, ito yung picture ni binigay ni Lisa na gusto ko. Pero basahin nyo na, kwento nyo direkta. Okay? Kasi gusto ko marinig yung paliwanag ng denomination dyan. Yung pinaliwanag ni Menan, may konting denomination na doon. Pero basahin nyo pa yung iba yung kopya, no? Mga type agad yan. Pero ritual, maganda masabi rin. Basta guys, Ami, tuloy ka na. Basahin nyo habang tinagtatanong si Javier. Okay. Itong burn offering at saka sin offering, paano natin ito maititipo sa mensahe natin ngayon sa Hukom Ministry? Magandang tanong. Ito ngayon naintindihan ko. Bagong basa ko lang dun sa padala ni Lisa. Nadaanan mo yan kanina, Sister Yed. Puntahan mo nga yung may kahon-kahon, yung tabulation. Yung iba, hindi ko pa nabasa. Kung kayo na lang mag-report niya, no? Pero mayroon na papakita revelation dyan. So, Sister Yed, pakita nga. Yan. Okay. Paki-zoom na lang, no? Makikita mo yung, hindi na tayo sa scene. I-zoom mo na lang yung scene offering para mabasa. I-zoom mo sa computer mo para siyempre nakatayo siya, portrait siya. Pero kailangan lang natin yung scene. Yan. Sige, zoom pa na. Ngayon ang nakita ko revelation ganito. Yung burnt, lahat sa Diyos. Yan sa baba niya. Ito yung nabasa ko yung padala ni Lisa. Tapos, yung sin, may matitira sa priest. Ganda ng tanong, Master Ami, no? At maganda yung application dahil may hukom ministry tayo eh. Itong sin, di ba, nagsisi ka na general, no? Pagkabereyan na yan. Sumula dun sa pagkabereyan na pagsisisi mo, papasok ka sa detalye. Kung bereyan ka talaga, ha? Papasok ka sa detalye eh. Pansinin mo to, may hati-hati na. Hinati na yung laman loob. Hindi ba sinabi ba rito? Meron iba kakainin ng priest eh. Sa dulo ba sa'yo? Other parts were roasted for the priests. Ibig sabihin, yung una, personal kang pagkaberehan mo sa Diyos yan, di ba? Yung susunod dito, gagamit ka na ng hukom. May LCM, PT, Progressive Ministry. Kailangan mo na ng hukom, kailangan mo na ng tao, mai-involve na yung manggagawa rito eh. Ma-involve na dito yung guide mo, yung supervisor mo, ma-involve na dito yung busisi na. May asawa ka na, may pamilya ka na, may kapatiran ka na, may church ka na. Paano ka pa makipag-deal? So itong sin offering, sa Diyos din to. Pero yung pag-worship mo sa Diyos, may detalye na. Kunwari, pag nagsamba tayo, kanta lang ba tayo? O bilang baguhan, kanta ka lang. Pero ngayon may pamilya ka na, may bulong papuri panalangin ka na. May tanong bulong ka na dahil may anak na eh. O may ampon ka sa church. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo lang. Nung ikaw ay baguhan, pagpasok mo sa church, hindi mo iniisip yung pamilya mo, asawa mo. Ayan yung mga traditionalist, di ba? Ang inisip na sarili nila.
Kasi nagsisisi ka pa. Hinahandog mo muna yung sarili mo sa Diyos. Hindi pa dumarating sa revelation sa pamilya, sa buhay mo, etc. Oh. Siyempre, pati buhay mo, may busisi pa yan, maninigarilyo ka pa ba? Di ba? Oh, ipa-priority mo pa ba yung mga libang versus ano? Parang tayo sa oras, binibigay natin yung ibang oras, hinahati natin utak natin, pingkaw yan. Yan gusto ko sabihin kanina, yung pingkaw. Sabi ni Menan, defect. Sa Tagalog, pingkaw. Yung mga nag-aandog ng pingkaw, parang hindi mo binibigay full attention mo sa Diyos. O, nahati mo pa yan sa gawain bahay. Although kaya mo naman i-adjust. Hindi yan isang bagay na hindi maiwasan. Yan ay kaya eh. Pero iba, gusto pa pagkakitaan yung oras na yan. Di ba? Gusto pa pagkakitaan yung oras na yan. So, iba-iba. Sige. Hindi siya 50% na ibibigay mo buo lahat yun. At sabi yung burnt offering. Burnt offering. Dito sa sin offering, dahil talagang berian ka, may burnt offering ka. Hawig na hawig to, pero may busisi na to eh. May detalye na to, may paghahati na to. May involved na yung priest to eh. Hatian mo na yung priest eh. O yan yung type ng hukom ministry na pumasok na sa detalye. So yung sige. Kasi doon sa sin offering, mayroong tinatawag na intentional sin saka unintentional sin. So pagka ang sabi dito, yung may mga different offerings for the different sin. Halimbawa, yung anointed priest, siya mismo sa sarili niya kailan niya magandog for the sin offering. Pangalawa, whole congregation. Pangatlo, yung leader. Yung leader yan yan yung halimbawa yung leader ng tribo. Pangatlo, yung common person, yan yung mga ano lang. Tapos anong verse yan? Anong verse? Para lang malaman. Sa verse yan Ikot-ikot ka na ng picture, sister yan, doon sa mga, zoom mo lang sa sin offering tsaka burn offering. Yung mga ibang picture, pwede mo napakita yan. So, ang doon sa whole congregation at doon sa priest, ang inahandog nila yung young bull. Sa sin offering yan yung leader, yung male goat. Yung isa, female goat or lamb. Doon sa common person yon. Tapos doon sa mga mga turtle dove yan, pigeons, pine flower, yan yung mga... Kung mahirap o may kaya. So may levels din siya. So paano natin yan i-apply ngayon sa May level din talaga tayo, no? Meron sa atin mas masipag. Yung kayamanan natin, so yung kayamanan, pinaliwanag niyan sa Old Testament kung mas may kaya ka o hindi. Dito sa atin, spiritually, may mas malakas, may mas mahina. May mas lukewarm, may mas zealous. Hindi pantay-pantay ang antas natin eh. Yung nakarating dito sa room, mas mataas ang antas nyo kumpara sa hindi pa pumapasok. Si Nato, sana may mag-imbita dyan. So, meron mga kapatiran, wala pang gana pumasok rito. Wala pang naramdaman na pangangailangan. Pero kayong nakapasok, hindi rin kayo pantay-pantay. Merong mas devoted, merong mas hindi. Merong naaagaw pa sa gawaing bahay. So, ang titingnan nga ng Diyos, kung berean ka, di nagsisikap ka, nakikipaglaban ka sa laman mo. Pero yung halimbawa na mas mayaman, at yung priest kahit hindi yan mayaman, obligado, pinakamalaki yung handog niya. Ibig sabihin, yung ikaw na leader, spiritually matured hukom, o naglilid na hukom, yung pinakamalaki yung sakripisyo mo. So yung iba, ayan, salamat sa mga ikot ng picture.
type yan ng gaano kalaki na ba yung iyong maturity. Gaano kalayo na ba ang iyong abante. Kasi kung mas malaki, syempre, tutulungan mo yung iba. Mas maraming mahatian mo sa iba. Diba? Kung mahirap ka lang, Paano yun mahirap bato-bato lang. ka pero ikaw yung priest? Iyang bulyon, ang mahal nun eh. Hindi. Yung priest, obligado mahal. Kaya pwede lang, sige, kupitin niya yung pera, di ba? At anong tipo nun? Hindi nakamahal yung kanya kasi Ito ang dugo hindi na- mo. Paano tipo nun? Paano tipo nun? hindi mo pinagkakitaan niya, tinanggap mo lang ikapu eh. So, katulad sa flood control, kontrolado ng high priest kung gaano kalaking perang gagamitin niya para sa sarili niya. Yung mga paring Katoliko, may nangyaring ganyan, di ba? May yumayaman. Pero yung galing yan sa handog ng mga tao, sa ikapu, sa mga ano, hindi man literal ikapu ay Katoliko, kumbaga yung handog ng tao. Pero ang issue rito, hindi yung kung corrupt ko, hindi na. Obligado ka sa Diyos na pinakamalaki yung handog mo. Parang full-timer ka eh. Bilang full-timer, kailangan buong buhay mo, handog na dyan sa pagsusupervise. Yung pagre-recon. Kaya mas malaki yung sakripisyo mo. Ang sakripisyo mo, kasama na yung paghuhukom mo, yung pagsusupervise, pagre-recon mo, pag-opisinality mo, etc. Kaya malaki yung ano, kung ikaw pinaka-matured, kailangan pinakamalaki ang sakripisyo mo. Hindi dahil mapera ka. Kasi yung pera ng IPS galing naman sa tao eh. Kung dedicated ang buhay mo dyan. So, spiritualize natin. Binigyan ka ng Diyos ng mas maraming pagkakataon. Gamitin mo yan dyan. Gamitin mo yan dyan. Since hindi na to pera, kung spiritualize natin, hindi na to pera. Ito na yung pwede natin sabihin, ito na yung mga tao na nagkukonsulta sa'yo. Ano ba yung binigay ng tao sa'yo? Attention, o obedience, o kaya pagpapasakop. May nagpasakop din sa'yo. So yung may nagpasakop sa'yo, kaya malaki yung baka mo. Hindi ka kambing o cordero lang o bato-bato. Kasi mas so, imbis na pera, kundi ang binigay sa iyo is pagsunod, no? Pagtalima. Kailangan samantalain mo yan. Sabi ko, Estelisa, kung binigyan ka na ng authority, kasalanan sa Diyos, hindi mo gamitin yung authority niyan. Kasi sa iyo sisingilin ng Diyos yung dugo nila. O ganun din yung high priest. Binigyan na, nasa kanya na, siya na nga may hawak nung mga contribution na pera eh. Kaya hindi pwedeng maliit yung handog niya. Hindi siya pwede maghandog ng bato-bato. Ano kukupitin niya yung natirang pera? Flood control. Hindi. Kailangan gamitin niya. Inutos talaga ng Diyos. Pinakamalaki raw yung kanya. Yan. Okay. So, hindi na tayo napunta sa ritual. Pero nabanggit mo ng ilang ritual. Maganda yung tanong ni Sister Ami. Ano yung pagkakaiba? Yung pagkakaiba, yung isa, 100% sa Diyos, sunog. Yung sin offering, hindi 100%. May matitira sa mga priest. May kakainin din. So, ibig sabihin, may ma-involve ng tao. May ma-involve na ministry. May detalye na, pumasok ko na sa detalye. Hindi lang general na hingilan tawad. Yan. Yung version ng denomination, parang yun lang eh. Tapos, yung detalye sa pamilya, etc., iba pa yun. Pag tayo nagkrusada, kunwari pinaunlakan natin si Dominador de Vera sa Bulacan, pag general public, sisigaw mo, parang stage 1, stage 2 lang yan ng engganyo at panakot. Kasi general pagsisisi pa lang, ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Message ni Barbanam, bibigay ko sa buhay ko, pipreach kita sa lahat na lansangan. Iligtas mo lang sa impyerno. Parang ganyan lang yan. Ito magandang question eh. Bar Francis, bakit walang... Binigay na ba yung buhay na ba natin ang buhay natin sa Panginoon? O napasama lang tayo sa barkada? O sige, Barmenan.
Bakit walang fats doon sa ano, sa burnt? Pero doon sa sin meron. So, parang hindi siya Sigurado, sineperate. may yung Sineperate. bird may pat yan, hindi lang nabanggit. Oh, Meron hindi, yung hindi. fats. Dito kasi sineperate yan. Sa ano. Yun ay busisi. Yan ay Blood. busisi. Yung pagse-separate, laman loob, fats, etc. Ina-identify na natin, kung baka lumalago na tayo. Di ba, may birada sa akin, ikaw bigay mo daliri sa'yo, kakainin mo yung buong braso eh. Pero hindi na alam, kahit sa ang church, kahit lihis pa nga yung mensahe, pag lumalalim ka dun sa anumang samahan na yan, anumang aral na yan, mas komplikado, mas detalyado, mas busisi. Baguhan, general lang, bata ka pa, baby ka pa, spoon feeding ka pa, robot ka muna. Pero dito, dapat mag-aral ka na ng tanong bulong, mag-aral ka na ng bulong papuri panalangin, smooth transition, mag-aral ka na ng ampun, mag-aral ka na ng bakanting oras sa anak, sa pamilya. DVBS, sa LCM, ano ba yung requirement ng mag-asawa, yung dote, napakabusisi natin kumpara sa iba. Kaya tingin lang aral ng tao. Pero lahat yan, biblical yan. Biblical, may malalim na revelation, palalim na revelation mo. Kung gusto mo maging malugod, makabigay lugod sa Diyos, lalalim ka sa revelation. Hindi ka magpapabata-bata, pabansot-bansot. Hanggang dito lang ako. Di ba nangyari yan? May mga kapatiran, nabubuhay pa sa Dark Ages, nabubuhay pa sa traditionalist. Maliban ampun ninyo, paliwanagan nyo. Marami pa tayong kapatiran nasa ano. Buti kung ibang denomination sila, ibang church na sarado. Hindi kapatiran natin yan eh. Utang natin yan eh. Ibig sabihin, kailangan pumasok na tayo dyan. Yung paghahati ng taba, laman loob, etc. Kailangan pumasok na tayo dyan. Yung general sunog lang yun. Pero ito, hindi na, hiwalay mo na yung hasang, hiniwalay mo na yung ano. So, tinuturo na tayo. Parang, dati, tinapay lang kinakain mo. Ngayon, isda, dapat alam mo hiwalay ng buto. Ganyan ang ibig sabihin. Kailangan umabante tayo. Hindi pa tayo pwede matatiling general lang. Pero hindi ka umaabante, hindi ka talaga berean, ha? Pagka berean yung tunay na naghandog ng general eh. Pag tunay kang berean, papasok ko na sa detalye eh. Papasukin mo yung ibang handog. Gagawin mo yung ibang handog. So, yan ang revelation dyan. Gusto ko malaman, mga kapatid, mag-contribute kayo. Ano yung paliwanag ng denomination dyan? Baka may mapulot pa tayo. So, ikot ka pa na ibang picture. Yung ibang picture may paliwanag na eh. Sa patch, Brother Francis? Oo, may paliwanag ba yung denomination dyan? O mga kapatid, mag-contribute kayo. Tandaan nyo, pag nag-contribute kayo, papalain ni kayong Diyos. Kaya mainig kayo parang si Dalaga, nagtanong agad. O yung iba, pinari-research ko yung mag-contribute din kayo, okay? O sige, Barmenan, may naalala ka na nabasa mo. Lahat kayo kailangan magbasa. O paikutin mo pa sa ibang pictures tayo. Baka may mabasa pa tayo. O, ano yung paliwanag ng denomination dyan? Ano yung pagkakaiba nung burnt offering sa sin offering? Ito kila i-zoom. Liit kasi. Ako kaya ko i-zoom pero maganda i-zoom mo sa Telegram para ma-zoom din doon sa mga manonood. O sige, basa kayo ng mga paliwanag. Ano yung pagkakaiba? So, sino-sino ba yung meron? Si Lisa meron, bilin. Joanna meron bilin. Simon meron bilin. Yung walang bilin, kung saan na kayo gumawa? Maganda. Nasa number 5 na po ba or number 4 pa lang? Ang tanong ko muna, yung pagkakaiba ng typology na, wala pa tayo si ritual. Nalaktawan natin yung ritual eh. Typology na tayo. Ano yung typology, yung pagkakaiba ng burnt offering sa sin offering? Paliwanag ng denomination. Sige. Sister Yed, ikaw, Sister Lisa. Yung na ano ko,
yung pagkakaiba niya, yung sin offering, parang malawak siya. Magsimula sa kay Christ, sa leader, sa mga miyembro. Pagdating sa burnt offering, parang individual na siya. O tama yan, pinaliwanag ko yan. Pero ang gusto ko malaman yung denominasyon, yung na-EA1 ninyo sa Google. Sa Yun denomination. yung ko dito eh. Yung Siya na sabi niya. Opo. O sige, medyo parang kawig lang. Sige, iba pa. Opo. Bar Menan, Bar Simon, Bar Joan. Hello po, yung po, meron po. Gem down yan. Madali. Yung sa akin po, yung na-search ko lang po is sa burn offering. I-fully sacrifice yung isa-sacrifice yung animal doon sa altar, tas walang ititira. Kasi sinisimbolize doon nun yung as in yung total na surrender, yung as in yung buong mo daw, yung buong isusurrender mo daw yung buong iyo. At yung typology daw nun sa sa ibang Christianity, yung pagbe-burn offering nila is pinapoint din yun kay Jesus, and nire-represent doon na yung believers, i-offering nila yung buong buhay, kung paano nila in-offer ng walang natitira dun sa animal sa altar, ganun din dun sa buhay nila. Tapos yung sin offering naman po, yung animal's blood is na-place dun sa altar, tapos yung other parts naman is na-burn sa labas. And yung blood... Paul, yung pinikwento mo. Yung type, kwento mo na yung type. Yung typology po, dun sa sin offering, yung blood niya mapupurify and magbibring ng forgiveness sa Hebrews 9:22 sa ibang Christianity po. Yan lang ang paliwanag nila. Parang walang pinag-iba rin eh. Gusto ko, sana may denomination. Meron kayo na EA1 sa Google na differentiate nila yung pagkakaiba. Okay? Of course, hindi ritual pagkakaiba. Kasi ritual, hinati na para may makain yung priest eh. Isa typology na pagkakaiba. Kasi pinaliwanag ko yung sa akin. Tanong ako, Brother Francis. Ako, Brother Francis. Basta bago kayo magtanong, may dadagdag lang ako. Yung mensahe natin sa Feast of Tabernacle, di ba? Pinanganak siya sa fall. Binautisman siya sa fall. Sagot. Sabi buong buhay niya, pang talaga sa Diyos. Si Kristo yan Hindi ganun din tayo. Brother Francis, Okay. ako sasagot ako. Naririnig ba ako? Sagot, Brother Francis. Hello? Sige, Iba. Naririnig ako, sagot. Nasagutin niyo ba yung tanong ko? Ako may tanong din po. May tanong. Isa Yung muna, tanong sandali. kanina, sasagutin. Sandali. Tatandaan ko kayo So, may Dennis pa nga May tanong din ba, Drep? Wala mo ng tanong. Kasagot daw si Dalaga. Kailangan tumbukin mo na yung sagot. Ang tinatanong ko, Ako rin po naririnig ko ba yung Sasagot na muna kasi ako. Alam ko na yung tanong. Berna, mauna si Dalaga. Sige. Yung burnt offering kasi, pinoforeshadow daw nin yung pag-sacrifice kay Jesus Christ. Doon pa lang sa Old Testament, kaya ipinagawa yun. While yung sin offering naman, ang itinatype nun, na imbis ikaw yung mamamatay, ang mamamatay is yung, yung sinless na hayop. Kasi nga, parang ipinasa mo sa hayop yung kasalanan mo. Ayun. Walang masyadong difference ang nakita. Pero, bagamat di mo binanggit, nagka-ideya ko, si Kristo yung burn, ikaw yung sin. Pwede yan, detalye rin na. May dagdag na sa susunod. Berna, tanong ba si Berna? Tanong ka, Berna? Ako po, Sister Concheng. Hindi, yung sagot. Parehas lang kay Kasagot ate. mo na si Berna. Parehas ka lang kay ate. Ang gusto ko malaman yung paliwanag ng denomination. Same lang Kasi yung Sige, sana may denomination nagpaliwanag ano yung pagkakaiba ng burn sa sin. Okay? Offering. Brother Francis. Sagot ka, so Barbara. yung paliwanag niya isa, Brother Francis, yung dun sa umpisa. Sa umpisa. Naputol na. Di bali. Barmenan, ano sasagutin mo? Nagsasagot ng sila na. Sige, yung Ako din po. mamaya na yung tanong mamaya. Yung tanong mamaya. Yung kasi actually may differences lang yung fats saka yung mga laman loob.
Doon sa burnt offering kasi yung i-skinned yung yung animals na dadalhin nila. So tatanggalin yung balat, tapos yung isa-separate din yung mga laman loob, then tatadtadin yun, tapos i-burn. Dito sa sin offering, isa-separate yung fats. Ito yung kaibahan ng sin doon sa burnt. Ang fats kasi, ang ibig sabihin yan yung pinakamasarap na part, sabi dito. At sa Diyos, ang significance niyan, yan yung best for God. So sineseparate yun nung mag-slaughter niyan, then panghuli yun, nasusunugin. So ano siya, yun yung pinaka best part of the animal, symbolizing the best for God. Yes. Tapos ano pa yun, yung dugtong pa doon, yung laman loob, di ba yung laman loob, may mga fats yun. Tatanggalin din yun, halimbawa yung kidney nila, yung lobe nila, yung liver nila. Pag may fats yun, tatanggalin din yun. So parang isa-isahin yung Brother Francis. Oh, Francis. Then, Kung may picture ka niyan, yet ikot-ikot mo na. Kung may picture na laman loob. Okay. Ito yung sinishare ko na to. Parang ano na rin to doon sa rituals eh. So, although hindi pa tayo sa rituals, pero inaano ko na yung rituals kasi mahalaga siya. Details kasi yung dapat na i-ano natin dito. Yung fats na yan, sweet smelling sacrifice daw yan sa Diyos. Although it's also burnt offering, parang yung sin offering ay, kaya nga binanggit dun sa isang picture na binigay ni Sister Lisa, parang ikot-ikot ka pa picture yan. Yung sin saka burnt. May aroma kasi yung fats, Brother Francis. Mayroon siyang... May aroma siya. Yan yung sweet smelling sa Diyos. Parang mapiplease mo yung God dahil sa aroma na yon. May fragrance siya. So, sa anong tipo... Yan, mamaya sagutin mo din yan. Paano yan yung sa handog natin spiritually? Same lang din ba may 7 times sprinkling? Same lang ba? May 7 times. Idudugtong ko na lang. Pero ang hiningi ko paliwanag ng denominasyon eh. So sa sinabi mo, yan kung yan lang ang paliwanag nila, idudugtong mo na lang. Diba may mga busisi tayo sa paglago natin? May dagdag ako na yung bulong papuri panalangin pag may umaawit kaysa nakatunganga ka lang. So you give the best of you pag ginawa mo yung bulong papuri panalangin. O kung nakikinig ka lang versus nag-ampon ka, nagtanong bulong ka, mas malalim ang worship mo, mas malalim ang sakripisyo mo, mas nakiwala yung fats mo kung ginawa mo yung progressive na pinapagawa. Kasi dati, medyo baby ka pa. Hanggang uwi ka lang. Ngayon, nagtatanong ka na. Ngayon, nag-aampon ka na. Naghahandaog ka na sa gabi, mga ganyan. Dati umaga lang inaatinan mo. Ngayon, umaatin ka na rin ng hapon para sa pamilya mo. Umaatin ka na rin gabi para sa malalalim na bagay ng Diyos. Yan yung halimbawa na fats. Diba sa Revelation, may mababaw, may malalim. O yan ang fats. Yan yung laman loob. Music na makapito. Lastly, Brother Francis, ikot mo na yung picture, Sister Yed. Sayang naman yung picture mo kung yung sin offering pala, kakainin nga ng presyon, yung sin offering. Doon sa burnt, wala. Dito, tapos i-burnt din siya doon sa outside the camp. Whether kung anong sitwasyon ng sinner. Halimbawa, yung mag-ahanda. Kaya nga, yung isa sa baguhan yan eh. Yung nililid pa lang natin kay Christ. Okay? Dinadala pa lang natin sila kay Christ. Di general, hindi pa niya alam yung kailangan maging berean, kailangan magpahukom, no? Pero dapat idugtong talaga yan. Kaya nga may sin offering. So, yan ang shortcut. So, ina-expect ko sana may denomination, may magpapaliwanag dyan. So, tuloy lang tayo EA1 sa denomination. End time, hindi na umabot yung end time. So kung makuha nyo lang yung susi ni Barbanam na magbere yan, edi mamumulot ka pa rin sa denomination tulad ng ginagawa ni Barbanam. Okay, so ngayon, pinipilit natin mamulot, kaya ako tanong ng tanong.
Bar Francis, may dagdag sister andun sa scene. Sa sin offering sa Leviticus 4:17, sabi Brother Francis, at ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik na makapito sa harap ng Panginoon sa harap ng tabing. Tapos dito, Brother Francis, may ano pa dito Lalagay din dun sa Maglagay dambana. siya ng dugo sa ibabaw ng anyong sungay ng dambana na nasa harap ng Panginoon na sa tabernakulo ng kapisanan, at lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog na nasa pintuan ng Sa tabernakulo. labas yan, yun yung labas. May Pero bakit- video sa kanta ni Ian yun. Sana makita rito na. Kung wala, hindi okay lang. Pero yung Tagalog na kanta at saka yung English na kanta, yung Now I Can Go Into the Holy of Holies, pinakita yung video na yan. Yung sinasabi mo. Yung makapito, yan ay ibig sabihin ng progressive revelation. Di ba sa Daniel, isang selyo? Pero pagdating sa seal up the words, pero pagdating sa Revelation, 7 selyo. So, ganun din yan. Nagdetalye. Isang church age, naging 7 church ages. Dumetalye, nag-Roman candle. Yan. So, para malaman nyo, may selyo ba ako? Willing ka pumasok sa tabing. Pero yung tinatamad, iwan yan. So, kaya may panakot tayo mga tamad. Ginigising natin habang may oras pa. Okay. Maraming may magtatanong si Dennis, si Conching, si Simon. Simon, may tanong ka ba? Sino pa yung magtatanong? Yung naalala ko. Pa ko po, Sister Jessery. Jezreel, sige. Yung tanong ko po, paano po tayo magkakaroon ng burnt offering sa panahon natin ngayon? Sinagot ko na yan kanina eh. Mag-10 vision tanong ka sa kapatiran na. Mag-2A ka sa kapatiran ngayon. Sinagot ko na yan kanina. Shortcut lang. Berian, surrender sarili sa Diyos. General, no? Parang Acts 2:38, repent. So, ano yung kasunod? 10 vision tanong mo ah. Okay. Si Dennis may tatanong daw. Sir Francis, pwede po magtanong yun sa doktrina. Mauna ka muna, sige. Sige po. Ano pong apelyido ni Eva at Adan? Hindi mo pa kailangan na apelido doon. May ibang talata, under whom, under heaven, kasi Jesus naman yun. Of whom, under all families on earth has been named. So, ibig sabihin, anak ng Diyos, edi Diyos. Apelido Diyos, apelido Elohim family. Okay. Kaya ka lang nag-apelido dahil marami ng pamilya eh. O sige, Bro, ano nasagot mo na po? di ka ba nakikinig? Tanungin mo si Fernan para hilahin mo yung tenga pag wala. Hindi na nakikinig. Tanungin mo yung mga tabi-tabi. Sige, i-review mo rin para matuto ka mag-play ng video. Okay, Bar Dennis. Ang tanong ko ganito. Ano ba ang requirements ng Diyos na kanilang i-burn offering na hayop? Sheep ba o goat? Kasi may nabasa ako sa Google, whether sheep or goat. Depende sa yaman. Sinagot ko yan kanina, no? Kung nakinig ka kanina, sabi ko kanina, depende sa yaman mo. Yan, tinype ko pa yung yaman na yan. Kung panahon ng Israel noon eh, physical na yaman, sa panahon natin yung spiritual na yaman, gaano ka matured berayan ka? Gaano ka Ibig ba abante sabihin, ka Brother Francis? Ibig ba sabihin, kahit na goat, okay lang sa Diyos yun? Kasi pagdating sa pansamantala, lahat naman, sa natural na tao sa mundo, lahat naman gusto yumaman, di ba? Natural na tao. So kung Old Testament, hindi na kailangan utusan ng Diyos. Sa galingan mo next time lakihan mo na next time ang handog. Natural sa tao, gusto nila yumaman eh. Gumanda ang buhay. Di ba? Sa mga kasama natin. Ganon din, di ba? Pero
So hindi na inuutos ng Diyos, pero biblically talagang inutos o spiritually, kailangan yumaman tayo spiritually. So kung ang physical na yaman ay type sa spiritual dito sa Bagong Tipan, dito sa application natin sa progressive ministry, ibig sabihin, hindi pa ako tapos, sandali. Huwag ka makontento sa mababaw. Mababaw lang alam ko, okay na dito. Kailangan umabante ka. Kung paano lahat ng tao gusto umasenso ang buhay, spiritually, higit pa mas dapat umasenso. Lumago ka sa unawa, lumago ka sa disiplina. So hindi lang yan unawa, hindi lang yan head knowledge. Disiplina kasi, pwedeng may alam ka pero ayaw mo takot ka mag-assert. Nasanay ka na amu-amuin ng anak, di ba? Nasanay ka na walang ampun-ampun, kanya-kanya, walang pakialamanan. So kailangan umabante rin tayo spiritually. Kaya yumaman din tayo spiritually. Yan ang ibig sabihin. O sige, nasagot na. Tanong ka ba, Sister Berna? Kaya ako may follow-up question ako. Tanong ko regarding dun sa... Dennis daw muna. May follow-up si Bar Dennis. Sister Berna muna. Sister Berna muna. O sige. O sige, tuloy. Sister Berna. Tagal naman. Kung yung Diyos tumitingin siya sa puso ng tao, bakit kailangan pa ng specific na offering or rituals na nire-require dun sa Old Testament? Doon lalabas yung puso mo eh. Paano mo, kung talagang nasa puso mo, gagawin mo. Madaya yung salita ng iba, no? Nasa puso ko naman eh. Pero tinatamad ka. Kung talaga nasa puso mo, labanan may laman mo. Kunwari sabi ko, tanong bulong anak. Kung talagang nasa puso mo, lalaban ako, tinatamad ako eh. Pero lalaban ako kasi nasa puso ko. At Brother Francis, paano mo ma-differentiate yung obligation at saka yung offering once na nagbibigay ka dun sa sa templo? 'Di ba? Kasi 'di ba yung mga Israelites may binibigay sila para sa mga Levites dun sa Old Testament, 'di ba? So far, dun sa part na yon, meron silang obligation na kailangan nilang ibigay yung 10th part. Doon naman sa offering, paano nila ma-differentiate yun? Or paano nila maihahain yun na maiisip nila na itong in-offer ko na to para na to sa sa Levites, parang ganun. Dito ako sa may Paranaque service road. Wala, tambay, walang pasaheros. Dito, ayaw ko pumunta ng kwan. Brother Jose, pakimute. Okay. So, nakasulat na yan dun sa literal na ritual. Babasahin nyo na lang, no? Ngayon, malalaman mo na may bahagi sila. Merong lahat-lahat sa Diyos. Merong yung para sa Diyos, ibibigay mo rin sa kapwa. Merong pa nga sa priest, merong pa nga hindi sa priest eh. Yung kapwa mo. So, yan ang sagot sa'yo na malalaman mo dahil nakasulat. Sinabi yan. Okay. Si Dennis. Ang follow-up question ko ito. Kasi doon sa lumang lapit ka sa mic. Pag nag-offering ang isang tao o kaya yung buong sambayan Israel para sa kasalanan, ang nabanggit kanina, yung susunugin ay walang ititira. Ano ang pagkakaiba nito doon sa Leviticus na inutos ng Diyos na pumatay sila at sa gabing iyon ihawin sa apoy at kakainin nila yung sheep at wag magtitira? Anong pagkakaiba niyon? Baka yung tinutukoy mong walang ititira na kakainin yung Passover lamb. Yun nga. Ibig sabihin, kasi burn offering din yan eh. Okay. Sunugin mo rin yan bago mo kainin eh. Okay. Dito muna tayo sa Passover. Ito ay isa sa 7 pista mula spring to fall. Okay? Seasonal na pista to eh. Itong offering dito pista to eh. Wala tong petsa.
personal relationship mo to sa Diyos. So, anytime to. Anytime to, no? Hello. Tatanungin ko lang si Brad Dennis, baka masagot niya yung tanong ni Sir Conching, gusto doon yung malinaw na nasagot. Ang tanong ni Conching kung may apelido, sinagot ko na yan, wala eh. Bakit wala? Ayun na may tao rin. Kasi wala pang maraming pamilya. Ay baka Ay, wala nakasulat, doon tayo mistake. Pero pag wala. By the way, bibigyan kita kayo ng ideya sa apelido Bar Jonah. Yung naka-apelido nun, no? Yung Bar? Ano yung Bar Jonah? Anak ni Hona. Bar, anak. Aba. Tsaka yung ang apelido nun, ganito yun. Sandali, ni Patetapos. Yan ay dagdag detalye para ma-identify sinong Jesus, sinong Pedro, sinong Pablo. Yung ganyan. So, ang purpose ng apelido, correction, yan ang mga sagot ko kanina. At saka yung saka yung ang apelyido nagmula pag sa tao. Nagbigay ng mga apelyido kasi, sino ang nagbigay ng mga apelyido? Kay Noah, siya nagbigay ng pangalan sa mga hayop. Dito sa Kristyanuhan, sino nagbigay? Mga Kastila. Di ba? 1521 yan. So, naipit ako dyan eh. Dinadaya ka lang kung naipit ka kasi hindi yan pangkaligtasan muna eh. Yan ay pang head knowledge. Pagligtas na yung tao, matured bere yan, nasa ka na pag-usapan yan. Pero ngayon, ang kailangan ng tao, maligtas sa baha, maligtas sa Taal Volcano. Ibig sabihin, kailangan unahin yung kaligtasan, yung pagsunod sa Diyos. Yan ay pang head knowledge yan eh. Ibig sabihin, yan yung hindi pa urgent na impormasyon. So, nasagot na ba yung ibang bagay? Natupad na ba yung ibang bagay? Sabi po ni AI, yung daw po, apelido, nag-start lang yan sa Chinese around 2852 BC. So, ibig sabihin, doon lang po nag-umpisa yan. Kaya po, nung umpisa po talagang walang apelido po. Pwede pong i-google yan, Brother Fernan. Para po hindi po kayo kasi mag-iiwan na rin. Kung gusto mo malaman, kasi bakit itong oras lang na to pwede magtanong? Di ba? Itong oras na to, may topic tayo. Sinagot ko na rin yan. Hindi pwedeng ubusin lahat ng oras dyan. Okay? Gusto mo tanungin lahat ng tao rito, ubus na talagang oras dyan. Mag-opinion, no? O sige, so, kailangan tapusin natin topic. Pag naubos tong topic na to, o kung gusto pa kumain ng oras dito, sige. Pero, dapat sa ibang oras yan. Dapat gumana yung 2A. Okay? O sige. Brother Jose, sige, ikaw. Sige, munti ko na makalimutan yung tanong ko. Clarification mo na, Brother Francis. Doon sa paghahandog nila, kung sino yung may kasalanan na magdadala ng handog, sino yung magdadala ng handog, siya yung magkakatay? Oo. Merong sa birth. Oo, di ba? Ibig sabihin, Brother Francis, di ba si Kristo yung, ang Diyos yung pumatay kay Kristo? Oo. Paano mo ititipo yan na ang Diyos wala namang kasalanan? Hindi, ibig sabihin, idandog ng Diyos ang kanyang anak sa atin. Maghahandog din tayo sa Diyos. So ano yung handog natin sa Diyos? Gagawa tayo talaga. Hindi ibig sabihin, sa traditional church, di ba, bahala na si pastor? Huwag akong kausapin mo si pastor. Pag na-convert mo si pastor, sasama ako sa iyo. Sinagot sa akin ng isang INC. So kung ikot-ikot na ang picture para sa mali ang sagot ng INC Obligasyon ng bawat believer patunayan. Hindi si pastor bahala. Baby ka ba? Kung baby ka, sige. Hindi ka naman habang buhay baby, tagal-tagal mo na kahit sa INC. Tatamaan ko na yung mga Branhamites na quotationers. Ang gusto nila habang buhay, bansot sila, spoon feeding sila. Ang gusto ni ang turo ng Diyos, Frugal Branham,
Hindi kayo pwede maging baby habang buhay. Kailangan lumago kayo. Kaya nyo ng patunayan. Biblical ba to? Hindi. Sa umpisa, hindi mo pa kaya, spoon feed ka nga. Pero hindi pwede habang buhay, hindi mo kaya mag-compare. O yan na rin sa church. Naging habang buhay, spoon feed na lang. Kailangan matuto na mag-compare, patunayan, tama. So, kailangan gumawa tayo. Hindi pwedeng minemorize mo lang ng tama. Ikaw mismo nagsaliksik, ikaw mismo nag-devotional time ka, binuksan mo lahat ng talata. Hindi si pastor lang magbubukas ng talata. Magbukas ka rin ng talata. Sa broadcast, mag-research din kayo, mag-contribute din kayo. Hindi na kayo taga-subo lang. Taga-pakain na rin kayo. Yan ang type niyan. Yan ang type niyan. So doon sa handog pati sa handog, kailangan ikaw kumatay. Brother Ricky. Hello. May binanggit ka kanina. Yung sa offering pa rin. May binanggit ka kanina. Depende sa yaman nila. Yung offering. Anong klaseng yaman? Pag sinabing yaman, ito involved yung nito yung salapi. May maganda revelation dito na kailangan kong banggitin. Nabanggit ko na pero ulitin ko. Kailangan makuha niya to Diba? Kasi may nag-operate sa iglesia. May mga 10%, may mga gano'n. Lapit ka para maliwanag. Lapit. May ano rin, galing din sa mga pinaturing ko rin ng yaman yan may mga nag-10%, merong offering lang na ayun sa kakayahan nila. Meron naman nagbibigay ng malaki, pero wala naman sa puso. May nagbibigay naman ng maliit, pero nakikit, tumusunod, masigasig naman sa Bisaya. Ganun ba? O saan tayo lugar niya? Okay, dito muna tayo sa laki at liit. Hindi na tumbok yung puso Merong maliit dahil kinuripot niya. Meron din ganun. Diba, 30 pesos lang, ayaw pa bumili. Nalimutan na yung subscriber, nagkalimutan din yung mga nagpapaalala, nangungontrata. Hindi na subscriber, inalok pa, bili ulit, nagkalimutan. Kaya, another 30 pesos, ayaw nila gumastos. So, kinuripot yan, kinuripot. So, yan ang hindi mo nabanggit. Merong ganyan. Ibang topic yung malaki ang bigay, wala sa puso. Iba pa yung topic na maliit ang bigay, nasa puso, o wala sa puso. Ano yung wala sa puso? Merong maliit ang bigay, pero yan na yung pinakakayamanan niya. Kaya nasa puso. So, porsyento ito ng kayamanan So, meron malaki yung bigay, pero limpak-limpak naman, mas malaki pa kaya niya ibigay. So, isang halimbawa yan ng sinseridad kung nasa puso. Gaano kalaking porsyento ba yan ng ng kita mo? So, tinitipid mo lang ang Diyos. Pwedeng mukhang malaki sa matang tao, pero kinuripot mo. Pwedeng maliit, pero higit pa dyan kaya mo, kaya kinuripot mo rin. So, another topic yan. Yung porsyento ng kaya mo, Hindi yung nasa puso. Madaya yung sasabihin mo nasa puso. Basta nasa puso ko ito. Isipin, mababaw ka pa. Okay. Iba na ito na yung gusto ko sabihin, mas malalim. Pag mas mayaman ka, sa lumantipan, dapat mas malaking handog mo. Porsyento na yan, Tinipe ko yan sa spiritual. Siguro, di ba, marami pa ngayon nagdadrive, kumakayod, di ba? Siguro nagdadrive ka ngayon, Ricky, kumakayod ka kasi, bawat tao gusto umasenso sa pera, sa hanap buhay, sa ginhawa, sa lupa. Okay? Ngayon,
ito ay hidden mystery na. Spoken word na to. Kung paanong lahat tayo gusto umasenso. Gusto rin ng Diyos, spiritually, gusto mo umasenso. Dati hindi nakakatawag, ngayon tatawag na. Dati hindi umaakbay, aakbay na sa anak. Dati walang, yan ang asenso. Walang reckoning, ngayon may reckoning na. Dati hindi kinalampag si David, ngayon kinakalampag na. Dati hindi naghahanap ng ka-network, ngayon naghahanap na ng ka-network. Ang asenso, may material na asenso, physical na asenso, meron na spiritual na asenso. Hindi niya masyadong binanggit, understood na yan. Brother Francis, depende sa yaman mo. Brother Francis, kung lahat ng tao gusto umasenso, dapat lahat tayo gusto umasenso spiritually. Na yung handog mo hindi mababaw, paulit-ulit lang. Gusto natin lumaki pa yung handog mo. Kasi Barmenan. Yung kanina na binanggit natin, depende dun sa kalagayan ng tao. Yung offering kasi na, ang tipo ng offering, yan yung spiritual na ano mo sa Panginoon, yung kung gaano kakalakas sa Panginoon eh. So ngayon, di ba binanggit mo kanina, kahit maliit yung handog niya, kahit turtle dove yan o pigeons yan, basta nasa puso niya at willing siya sumunod susundin niya, gawin niya. 100% sa Diyos pa rin yan. Pero siyempre ang ano doon, kung ito ay yung spirituality natin, so yung ordinary na halimbawa mahirap tayo, ano yung ibig sabihin na mahirap sa kapisanan ng Israel? Wala silang pinagkakakitaan. So wala silang trabaho, walang ginagawa. So kaya ang ano nila maliit lang at yung hindi katulad nung young bull, no? Napakalaki nung medyo mahal yun. So sa atin siguro yung sa sipag at yung sipag at paano tayo gumaganap sa Panginoon. Paano natin yan hinahabol, no? Paano natin gustong habulin sa Panginoon yung handog natin sa Kanya na gusto ba natin yung mas malaki o yung maliit lang? Tatanggapin sabi ko nga. May kinalaman din dun sa gifts, Brother Francis. Halimbawa, yung gifts, siyempre magkakaiba ng level, pero kung ano yung level na kaya mo sa Panginoon, kailangan pagsikapan mo na ihahandog mo din sa Panginoon. So, nagsisikap ka. Oo, nagsisikap tayo. Halimbawa, kung tayo ay hindi pa natin kaya tong ganito, nandun pa tayo sa stage na halimbawa, yung tanong bulong, yung emergency abrahanda, sinisikap natin siya Hindi kayo tama rin. Kapag yung puso nyo, tinatamad ba kayo? Magtanong, kaya nyo naman magtanong bulong. Ayaw nyo lang gawin. Nagmamatigas lang kayo, ninikulok lang kayo. Kapain nyo yung puso nyo. Kapain nyo yung puso nyo. Alam nyo yan O sinasadya nyo, hindi. O hindi nyo kaya talaga. Dahil malayo kayo. Pero malapit lang. O nakatunga nga lang, naglalaro lang yung bata. O alam niya kung nagmamatigas kayo, kaya nyo gawin. Kaya nyo umabante, hindi sinadya nyo lang di umabante. Di ba? So, yan yung tinatype ko yung kayamanan sa kasi lahat tayo nagsisikap yumaman Lahat ba kayo nagsisikap spiritually yumaman? Okay? O sinasadya nyo. Iba naman, Diyos na yan Gusto ko sa pera, ayoko lang sa spiritual. Sige. Tanong. Okay na ba, Barmenan? Okay. Brother Francis, Brother Francis, tanong ko, kasi di ba si Job sa Old Testament, tuwing nagkakasala yung anak niya, nag-a-act siya as tawag dito, high priest. Siya nag-o-offer para anuhin yung mga kasalanan ng anak niya. Pero bakit hindi nagbago yung mga anak niya? Kahit lagi nagsisinoperin yung tatay, tapos namatay na nga sila. Pagkatapos, ano yung tinitipon yun sa mga magulang natin dito sa hukom sa natin, sa miyembro natin, sa atin mismo? Progressive revelation to, pero curious ako sa sinabi ni Claro ano yung kasalanan ni Job dati. Sana may makaalala sa inyo. O kaya sana may mag-iiwan sa inyo kay Claro. Pero ito sa akin, progressive revelation. Nasabi ko na to nakaraan. Kung ikaw'y nakakaintindi sa progressive hukom, sa PTA, then alam nyo yung pagkukulang ni Job. Alam nyo.
Si Job, kumaga hindi na umabante sa parting yan. Nakatago na yan. Hindi na nakasulat sa Bible yan. Nakasulat sa Bible, siya ay walang mancha sa harap ng Diyos. Walang kapintasan. Yung walang kapintasan, defensive yan. Si Job malinis sa buhay niya. Pero kung napansin nyo, yung style ni Job, style ng maraming magulang ngayon. Ako na lang bahala. Huwag na lang siya ang magsagot. Huwag na lang siya ang gagawa. Ako na lang maghugas. Ako na lang magwawalis. Huwag na lang siya. Kung may alam kayo sa PTA, Progressive Revelation natin, maintindihan nyo, sagot na yan, Sister Dalaga. Bakit? Nagsakripisyo naman siya. O parang ganito, tinuturo na ngayong assert sa anak, dinadaan mo pa rin sa traditional na panalangin. Lord, patawarin mo yung kasalanan ng anak ko. Pero may nagturo na sa'yo eh. Ipaluin mo. Diba? Paluin mo. Utusan mo. Sila na. Yung abot ni Job, yung abot na traditional. Para bang hindi mo pinapansin yung nagturo sa'yo. Hindi ka nagkonsulta, ay, nagsarado ka. Sinusunod mo pa rin yung lumang traditional na revelation. Yung Chicks Comics Publications. Pinagpe-pray lang yung anak. Sino dito may Chicks, yung malilit na comics, may picture ng batang baby, ang tapang-tapang, parang si Cain. Yung parang pinapakita niya, napakasutil, baby pa, napakasutil na. Hindi dapat mabuhay yan sa Israel eh. Kung susundin na yung batas ha. So ang hidden revelation dyan, talagang may kapos si Job. Wala siyang kapintasan sa defensive yun, sa sarili niyang kasalanan. Oh, pero siya yung style, wag na yung anak ko mag-share comment list. Siya na yung gumawa ng thumbnail eh. Para bang ayaw mo umabante, ayaw mo pahirapan yung anak mo, ayaw mo bigyan ng ng paglago. Kasi ang abot mo carnal eh. Parang talagang bine-baby eh. Oh. Ayoko siya parusahan, bunganga lang. Ayoko siya kasi lalong mali, hindi lalago yan. Oh. Ayoko siya umatid ng church kasi baka maulanan, mga ganyan. Pero kung barkada naman, ay kailangan maarawan, kailangan maglaro sa labas. So, hindi patas, no? May baby eh. Okay lang worldly libang. Pero ayoko higpitan pagdating sa So marami sa atin na baby natin, anak natin. Hindi mo rin sinasadya, Ricky, pero nung nag-delay ka, na-develop si Shirley mag-baby rin. Walang recording, hindi na-develop. Marami rin sa atin. Kahit may matapang na magulang dyan eh. Pero matapang lang siya pagdating sa school. Pagdating sa spiritual, hindi na binusisi. So kailan mo busisiin sa betya. No? Dennis, Chris, tanong kayo, paano maabante ang anak? Para mapakinabangan naman na nandito kayo, no? Uy, gusto ko umabante na yung anak ko. O sige, tatanungin ko ano yung susunod na gagawin. Diba? Saka na, kahit 10 taon later na lang. Busy pa ako. Lalaki na. Titigas na yung puso ng anak. So, huwag kayo mag-design ng ganyan. Huwag kayo magsariling diskarte. Yan ang pagkakamali ni Job. Ito, hindi na nakasulat sa Bible. Pero palo kay Job yun. Hindi yan nakasulat. Kaya pwede sabihin, dagdag lang tayo Pero kung may revelation ka sa PTA, maliwanag yan. Na baby niya yung anak niya. Kaya akala niya kaya sagutin sa ibang paraan. Pansamantala nasasagot. Hindi habang buhay. So hindi na nakasulat dyan. Pero tayong may alam sa PTA hukom, maliwanag na maliwanag yan. Leksyon sa atin dapat yung kay Job. Leksyon yan. Ibig sabihin yung kung hindi nakasulat sa Bible, parang type yan na parang hindi nyo nahahalata. Hindi nyo na napapansin. Para akala nyo aksidente lang. Pero revelation to eh. Revelation to hukom eh. Revelation to PTA eh. Kaya nagkaganyan. Yung mahal recollection. Revelation yan. Okay. So,
balik tayo sa topic natin. Sino may nagtanong ng job? Si Dalaga? Okay. So, nabanggit natin yung birth, nabanggit natin yung sin. Meron tayong itong peace tsaka meal. May kinalaman yata sa fellowship yan, ano? So, nabanggit na rin natin yung ritual. Bukas, tulong-tulong pa rin kayo sa English, no? Ang magandang broadcast kasi lahat gusto mag-contribute lang nga, kulang. Sir Francis, may dagdag pa ako dun sa sin offering. Kapag yung presentation ng offering, yung person na to, na siyempre depende doon sa kalagayan niya, whether siyempre young bull yung isa, yung sa female goat or lamb or even turtle dove. Tapos bukod pa doon, may dala-dala siyang 10th part of the epa na fine flour. So depende pa rin doon sa kanyang ano. So hindi lang pala yung bull, goat, saka sheep or lamb sa turtle dove, may ika-10 bahagi din nung flour, yung pine flour. So parang may doon, may kasama din doon sa meal offering yun. May connection doon sa meal offering. So yung 5 offerings, mayroon siyang connection sa lahat. So yun yung napansin ko lang dito na gusto ko lang idagdag. At by the way, yung lay hands, no? Yung tipo ng lay hands, paki-explain mo, Brother Francis, bakit linilay hands yung, siyempre maghahandog, di ba? Ililay hands na yung head. Pwede nyo explain yung lay hands, bakit ilinilay hands yung hayop? So, yun pwedeng mag-contribute yung iba. Sino gusto mag-contribute muna? By the way, ito yung pag-abante nyo sa Panginoon, yung samba niyo sa Panginoon. Utusan niyo yung anak niyo magbasa sa Google yung 5 offerings of Leviticus. Type and shadow. Then mag-contribute kayo bukas. Ngayon pwede, kaso hindi late kayo sa opisina lite. Hindi ko naman nasabi yan sa oras ng hukom class. So, ipagawa niyo sa anak niyo, then pa-contribute niyo. Yung pag-contribute ng anak nyo, part din yan ng inyong paghahandog sa Diyos. Kung yung puso nyo may desire kayo talaga sikapin at katuparin yan, yun ang selyo nyo. Yun ang pag-asa nyo sa rapture. Sa mata ng Diyos, medyo may pag-asa tong anak ko. May sagot po. Sige, Jezreel. Saliksik na kayo kasi iba nabilinan ko. Lahat kayo, ipasa nyo sa lahat na magsaliksik. Sige, contribute ko. Jezreel. Ano raw yung lay hands? Sige. Yung pag-lay hand ng kamay ng piston sa animals is para 'di ba ma-transfer yung kasalanan dun sa hayop. Yung lay hands po dun sa animal or yung sin offering na ginagawa nila or like how it is done. Yung offerer or yung priest, siya yung he would like to yung mag-offer ang maglilay hands, hindi yung priest. Yung priest yung offer lang, parang normal lang. Oo. Okay. So yung offer po, siya yung ilalay hands nila yung ulo nung ihahandog nila. Parang tipot larawan na tinatransfer nila o nililipat nila yung kasalanan nila in spiritual sense dun sa ihahandog po nila. Kasi ibig sabihin ng atonement. Okay, tanong. Ano yung tunay ng denominasyon? Ano yung type and shadow nila? Sino makapag-contribute? Lahat kayo, utusan nyo anak nyo magsaliksik. Contribute. Parang handaog sa Sunday night no? Pero broadcast yan bukas. Kahit ngayon, pwede kayo mabot, pwede kayo mag-google. Siguro sandali lang utusan mag-google yung anak. EA1 yan. Iba pa yung tanong sa tao, no? O meron ba kayong paliwanag ng denomination? Wala. Okay, kung hindi nyo pa makita, hindi nyo pa nabasa. Magko-confess ka ng mo po sa Panginoon, ililay hands mo po yung tao. Ganun po. Denomination ba yun? Wala mo ng sariling unawa. Sabi mo yung turo ng denomination. Pero kung sarili mo unawa, sabihin mo rin. Ito yung unawa. Denomination po. Ha?
Denomination yan? O sige, Opo, sige. denomination po. Malapit-lapit sa gusto kong sagutin eh. Barmenan, may dadagdag ka? O encourage lahat magsalta. O wala pa muna. Okay, ako sabihin ko na. Ito yung sarili kong yan yung parang kasi dadaan sa priest doon, 'di ba? Pero ang ipapalehans ng priest yung mag-o-offer ng sacrifice. So siya parang iutos ng priest yan, ikaw pupurihin mo yan. So may kinalaman na yan doon sa hukom natin. Natuturuan ng priest, tuturuan ng hukom kung ano yung gagawin nung nagkasala, yung may gustong patawarin siya ng Panginoon. So may patawa siya. Gagawin niya, maglilihan siya. So para patawarin siya, i-confess niya, yung sa denomination ko, confess daw para patawarin. Pero sa atin, may pinagawa. Siyempre, yung nilayan yung kamay. May pinapagawa. Natin, malilinis nga kayo doon dahil may training yan. Makikita nyo yung mali. Makikita nyo yung tama. Maliligtas yung anak nyo eh. Hindi lang anak, pati mag-asawa, pati sarili, bere yan, LCM, PTA. Yung mga pinapagawa doon, akala nyo walang kwenta. Yan, pinapasok yung kasalanan nyo, nalilinis kayo doon eh. Okay. Alam nyo yung James 5:19 to 21, di ba? Cover a multitude of sins. O sino gagawa niyan? Nag-intervene, manggagawa, hukom. John 20:23, memorize nyo? Pakibasa rito. Basahin natin, yung sino man pinapatawad mo, papatawarin ng Diyos. Yun yung kung matatagalan yung spare screen, edi kayo na lang, tent vision sa bahay. Utusan nyo yung anak nyo, basahin. John 20:23. Matagal ko nang tinuturo yan. Pero maganda to, nakita natin eh, matagal na pala lang nakatago itong hiwaga ng Diyos. Sige, dalaga. Tanong to niya, sinagot ko na, pero ko lang din kasi tanong niya eh. Ano daw? Sino? Si Yeye, utos ni Papa. Ang tanong niya, kung halimbawa daw ba si Cain hindi anak ng serpente, tatanggapin daw ba ng Diyos yung in-offer niya? Kung susundin mong ibang end time, oo. Kung susundin mo yung revelation natin na by foreknowledge o by yung nasa decision mo, hindi dahil kung ano yung dugo mo, no? Kung ano yung decision mo. Yan ang tunay na binhi mo before the foundation of the world. Yung foreknowledge ng Diyos sa'yo, yan ang tunay na binhi mo na tatanggapin mo siya. O doon kami banggaan ni Andrew eh. So, yung binhi ni Cain, hindi dahil sa dugo niya. Yung binhi ni Cain dahil sa decision niya. Pagka-Berean o pagka-Nicolaitan. Genesis 4:7. So, yun ang sagot. Babalik yan sa predestination. Babalik yan sa binhi. Sabi ni Andrew, gusto ko lang ibulga yung turo niya na baka marami rin naniniwala sa ganito eh. Kaya ka pinili kasi may binhi ka. Parang di kontrolado ng Diyos kung may binhi ka o wala. Ayan ang isa kong tanong ngayon kung nasagot. Sana binabasa mo yung comment sagutan namin. Sister Joanna, singit lang to no. Paki-copy paste kung yung tinanong ko. Ang huli kong tanong, dapat i-update nyo yung comment sagutan namin sa copy paste nyo. Barlito, ikaw rin kasi nasa timeline ko eh. Update mo. Ang huli kong tanong kay Andrew, Diyos ba ang nagdesisyon kaya may binhi ka o wala? So iniintay ko yung sagot na yan. Check nyo sa comment sagutan namin kung may sagot na siya dyan. So, Tanong po ba, Dad? Sige, Joanna, Lito, sana gawin nyo pag di kayo nakikinig. Okay. Sister Ruth, sana lahat makatanong na Yuray ka. Pati na rin yung mga musician. Akain mo awa na makapagtanong sila lahat. Parang anak mo muna sila lahat. O yan ang saysay na sa gantong oras punta ka sa practice. O Ruth, wala po si Kuya. Sino to? Sige po, Ruth po. Okay.
Ano po, bakit po kailangan sunog ang paghahandog? Ang sunog ay type ng impyerno. Type ng sunog sa kasalanan, paglilinis. Parang binuli sa apoy, di ba? May tansong binuli sa apoy. Sunog din yun eh. Yung ginto, paano mo makukuha yung ginto? Susunugin mo rin yung iron ore para mahiwalay yung bakal, yung So maraming type yung sunog. May cleansing. Yung usok umaakit, type din na rapture, type din na panalangin yan. So maraming type yung sunog. Sabi nga ni Kristo, lahat ay lilinisin sa pamagitan ng apoy. Itong mundo nalinis na sa tubig. Yan yung type ng golden laver na Then yung sunog, type din yan ng susunugin itong mundo sa apoy. Bago sinunog yung hayop, nilinis din muna sa tubig yan eh. So yan yung maraming type na sunog. No? So may hirap din tayo. Yung hirap natin sa paglilingkod, yan ang sunog. Okay. O sige. Kunwari, may rebuke na umiinit ang pakiramdam nyo. Sunog din yun. Apoy na Espiritu Santo yun sa puso natin. Yung Diyos ay apoy, all-consuming fire. Yan ang sunog. Para maging kayo malinis. Okay, balik tayo sa ating Dito na tayo sa natitirang mga handog. O, may tanong pa? O, David. Si David. Nawala yung boses. Na-mute. Sana ampon mo sila, share. Hello po. Ang hina. Hello po. Dikit mo yung butas. Sige pa. Sige po, yung tanong ko po. Yung tanong ko po, ano po yung pinagkaiba ng sin offering or chata at yung guilt offering or asham sa Leviticus? Teka, nalilito ko. May sinabi kang chat eh. Anong pinagkaiba ng sin offering chat? Yung po? Ulitin mo. Anong pinagkaiba ng sin offering? Ano yung pinagkaiba ng sin offering or chat? Yung meaning po sa ibang language is chata at yung guilt offering naman po sa ibang language is asham. Ano po? Ang Hebrew word yung sinasabi mo. Pinagkaiba na sa Leviticus. Yung isa sin offering chat, yung pangalawang binanggit mo Yung guilt offering po. Guilt, okay. So, itong sin, may kinalaman to sa relationship mo sa Diyos. Pero nagpapagamit ka ng hukom, no? Yung talagang involved yung tao. Sa burn kasi hindi involved masyadong tao, sa type and shadow lang niya. Itong guilt, kapwa mo na to eh. Atraso mo sa kapwa. Tama ba ako? Menan? Jerry? At yung mga nagsaliksik. Ito, atraso sa kapwa. Yung sin offering ka, atraso mo sa Diyos yan. Itong guilt, atraso mo sa kapwa yan. So, ano yung ritual? Pakikwento yung ritual. Since natanong na to, kanina na pag-usapan na yung sin eh. O sige, pakikwento yung ritual. Sister Yad, pakikwento yung ritual sa trespass offering, guilt offering. Sige. Pakikwento lang. Ito ay relationship sa kapwa. Hindi nakasulat dito pero hukom to eh. Hukom ministry to eh. Meron ba tayong atraso sa kapwa? Meron din sa Bible yan sa New Testament. Pero hindi na babanggit sa altang hukom. Nababanggit lang na merong saksi. O kaya yung buong kongregasyon. So ano to?
Meron tayong type and shadow na tayo. Ang ritual niya, hindi mo nabanggit yung ritual pala, no? Pero nakasulat naman dito, basahin nyo na lang. Application na tayo. Ang guilt offering, trespass offering, tanong ni David, ng pagkakaiba sa sin. Yung sin sa Diyos, sin trespass sa kapwa. So meron kang nagawa o ginawa sa'yo na agrabyado. Kung ikaw ay naagrabyado, merong pagsasauli. Hindi, nakaw, halimbawa lang yung nakaw eh. Diba? Although may literal ding nakaw sa atin. So, papasok yung hukom dyan. So, itong offering, ibig sabihin, obligado, sabi nga niya, obligado. Bawat tao na nagkakasala sa isa't isa, obligado lumapit sa Diyos, lumapit sa high priest, lumapit, maghandog. Yung handog nila para malinis. Kasama sa handog na yun, maibalik mo yung na-atraso mo. Sa abot ng kaya mo, ibalik mo. At least man lang umamin ka, no? Sorry, brad, ha? Hindi ko na maibabalik ang million mo, eh. So, wala man lang sorry, galit pa sa akin. So, By Francis, pwede magdagdag? Yung manggagawa na nakagawa niya, may utang din yan. So, ibig sabihin, dapat kung susundin natin to, kung kabanalan sa Diyos, nakasulat to sa Bagong Tipan eh, makipag-ayusan ka. Reconcile ka, humingi ka ng tawad. Kahit hindi mo pa kayang ibalik, much less 20% plus. At least man lang, umamin ka, magpakumbaba ka, huwag ka magmatigas na yung inagrabyado yung pay masama. Okay. So, ibig sabihin, meron to sa church. May hukom ministry talaga sa church. So, okay, Barmenan, ano yung dadagdag mo? Idadagdag ko yung step ng gagawin niya. Una, i-identify daw yung mali ng tao. Whether mali doon sa tao or mali niya sa Diyos. Whether unintentional o nagsinungaling siya o nagnakaw siya o kumuha siya ng property. Yun ang gagawin doon sa taong yun. May parang may tawag danyos. Ang tawag doon yung ano bang tawag? Tinuruan ko yung isa kong minamahal na kapatid na ayaw na akong kausapin na tutulungan kita makabalik sa Diyos. Dahil umaapaw naman ng kakayanan mo. Ikaw na yung magbalik para pakita mo lang sa Diyos, sincero ka. Na hindi mo sinasadya na hawakan mo yung tao, huwag na ibalik yung pera. So, ikaw magbalik para ipakita mo lang sa Diyos. Kasi may kakayanan ka eh. Sinabi ko yun sa kanya. Ibig sabihin, kailangan sabihin natin sa tao, huwag natin itago. Ayoko sabihin sa kanya yung mali niya, ang yaman-yaman niya eh. Huwag tayo matakot dun sa tao. Kung mahal natin yung kapatid, gusto kitang tulungan makabalik sa Diyos. May kasalanan ka, hindi mo lang alam. Magpropeta Nathan kayo kay David. Yung iba natatakot sabihan si David, mali yung ginagawa niya eh. Si Propeta Nathan lang may lakas loob sabihin kay David, alam mo ba, ang dami-dami mong tupa, kinuha pa yung nag-iisang tupa ng iba. Umiyak tuloy si David, nakabalik sa Diyos. Huwag tayo matakot sabihin doon sa kapatid na nagkakasala siya. Huwag tayo matakot. Dahil lang mayaman siya. Sabihin natin yung mali niya para makabalik siya sa Diyos. Yan yung utos doon sa Leviticus. Kailangan malaman ng tao yung mali niya. Then turuan siya paano siya makabawi. Kung kaya mo bang ibalik yung Ikaw na lang yung sumagot kasi ikaw na rin nagpahamak eh. Hindi lang pera yung pinahamak mo. Pinahamak mo makakaluluwa ng tao. Ang daming nag-Nicolaita, ang daming nangulong niya, ang daming nabuntis. Dahil lang dun sa turo mo na wag na makinig. Wag na magsariling diskarte na lang. Sundin ang sariling puso. Kailangan pakita, sabihin nyo, umahal niyo yung kapatid ha. Kung may pag-ibig kayo sa kanya. Ang tunay na pag-ibig, hindi siya sikreto yan. Ang tunay na pag-ibig, lalapitan, bubulungan siya niyan.
Kung natatakot kayo, baka kulang pa yung pag-ibig nyo sa kanya. Di ba? So, kung mahal nyo siya, sabi sa Bible yan eh. Magdala ng saksi. Kung di, buong kongregasyon na. Kung buong kongregasyon, ibig sabihin, buong kongregasyon nagmamahal sa kanya. Sa mali ka, brad, dyan, no? Papakita namin mali mo. Huwag ka na tumakas. Di porke malaki ang alam mo. Ang natuturuan mo, takas ka na. Mami ka pa rin. Mahal mo Diyos. Para hindi masaya lahat ng mga paghihirap mo sa paglilingkod. Okay. Sige, so mas malaking kasalanan ni Nicoleta kaysa pera eh. Sintomas na lang yung pera. Pero pwede mapakita mo sa Diyos, sincero ka. Sa abot ng kaya mo, balik mo. Diba? Sa abot ng kaya mo, balik mo. Huwag mo nang liitan. Kaya-kaya mo yung malaki, tapos niliitan mo. Barya lang binigay mo. Okay. Sige, so Bargery. Maganda yung tanong na natatalaka ito. Pag tinatamaan, apply sa buhay natin, makita niyo yung application. Tulungan niyo bawat isa makalapit sa Diyos kasi pakita kung may nagkakamali. Okay? May pag-ibig yung pag-ano. Sige, so Bargery, anong tanong? Yung sa sin offering, brother, di ba sa sin offering ang ino-offer nila na ramo kambing yung talagang magandang klase, matataba, maganda, maayos, maluluan. Ano po ang tipo nito? Ano pong ibig sabihin ng offering na to? Ano ba yung significant spiritual? Huwag ka magkahandog ng pingkaw. I-type natin sa atin ngayon. Kaya mo naman, wag muna maghugas ng plato. Kaya mo naman, wag muna mag-drive. Kaya mo muna, kunwari parado mo na sa gilid. Kaya mo naman kontakin yung anak, utusan sila kahit malayo ka. Meron ka bang kayang gawin, pero hindi mo lang ginawa. Meron kasi dito, oras na nga ng whether opisina or inutusan na nga magulang eh. Oras ng opisina, dito kaya, hindi yan oras ng pagwawalis. Inutusan ko yung magwalis sa ibang oras. Pero sabi, hindi na ginawa sa oras na yun. Kaya sa oras ng opisina, doon magwawalis. Kasi inutusan kami magwawalis ngayon eh. Yan yung pingkaw. Kaya mo makinig, hindi ka naman nakinig. Kaya mo mag-focus, hindi ka naman nag-focus. Kaya mo magtanong bulong, hindi ka nagtanong bulong. Kaya mo mag-unmute, hindi ka nag-unmute. Kaya mo naman mag-amen. Kaya mo naman sumagot ng yes or no. Hindi ka sumasagot. Yan yung mga pingkaw. Ano yung the best? Kaya ko naman. Gawin ko na. Bakit kayo pagkakait? Hindi naman to pera eh. Kaya ko naman buklatin ang verse. Kaya ko naman utusan yung anak ko. Kaya ko naman itanong bulong anak ko. Kaya ko naman utusan sila magpares-pares. Piningkaw mo kung kaya mo, ayaw mo lang gawin. Sabihin, may laman pa tayo, no? Tinatamad pa tayo, matigas pa yung puso natin. Yan ang pingkaw. So, ibig sabihin, hindi pa tayo full surrender. Full surrender. Ang full surrender, at least ipantay mo na, dapat higit pa sa school sa katrabaho eh. Sa school trabaho, hindi pwedeng hindi ka full attention. Baka mabangga ka. Baka mahulog ang LRT. Baka makasagasa ka. Baka masunog yung sinaing. Baka bumagsak ka sa school. Bumagsak ka sa online class. Meron tayong itong pingkaw natin ngayon. Yan yung tinatawag kong Diyos-Diyosan. Minsan, yung para sa Diyos, pinag-iinteresan pa natin. Ay, ang ganda-ganda ng kordero na to. Huwag na lang ito yung handog ko. Hanap ako ng mamalapit na mamatay. Yan ang handog ko. Kaya ganun sa atin. Do we give our best? Binigay na ba natin yung the best natin? O kinukuripot natin ang Diyos? Inalimba ko yung pera kanina tinong ni Ricky. May nagbigay na maliit pero nasa puso naman. Sabi ko sa'yo, ano yung nasa puso? Yan ang pinakakayamanan niya. Inalimbahan ni Kristo. Itong mahirap na babae, nung nagbigay ng isang kusing, yan ay pinakapera niya. Yan ay pinakaipon niya sa limos niya.
Pero yung nagbigay ng malaki-laki, hindi pa yan yung pinakamalaking porsyento sa kayamanan niya. So puso tayo. Talaga bang nagsakripisyo ka? Did you give your best? So sa atin, hindi lang pera, no? Dito mainly pera. Ang ibang denomination, focus sa pera. Ito sa sakripisyo natin. Yung pagkaberehan natin, naglaan ba talaga tayong oras kahit hindi mo tawaging EA nagkumpara ka ba? Inalam mo ba yung version ng iba sa version natin? Nag-share ka ba? Merong mga simpleng paraan ng pag-share. PM lang. Of course, iba pa yung personal kakausapin mo, pag-usapan mo. Yung pamilya mo, inassert mo na ba? Baka meron pa sa atin, hindi pa sinusurrender yung pamilya niya, no? Ina-assert yung pamilya niya. Kaya mo na ba magpabasa? O kaya na ba, sino dito yung pamilya pwede kong banggitin? Si Lucy, kaya niya magpabasa sa pamangkin niya. Pwede niya, sa apo niya. Chris, Dennis, Dayan. Pwede rin magtanong sa next step ng E8 saka babad. Lahat yan, marami yan. Kaya mo ba umabante? Ayaw mo lang? Kunwari, Kadesbar na yan, lapit na. Pasok na sa promised land. Hindi, saka na. Ikot mo na ako sa desierto. Yan yung between Pinkaw and pinaka the best. Okay? Yung the best, kaya mo yun. Kaya mo yun. Yung Pinkaw, kinuripot mo. Kaya mo pero kinuripot mo. Hindi pa tayo pera pinag-usapan natin unmute. Sumagot lang, yes or no, etc. Ganyan. Magtanong bulong lang. Gawin lang sa anak. No? Okay. Kaya yan yung tanong mo na bakit merong Pinkaw, merong the best. Yan. Okay po. So maganda yung tanong sa trespass. May related sa trespass pero hindi to trespass Yung fellowship. Pakibalik yung outline. Yung peace offering yata yan. Ganda madetalye ito, no? Kasi hindi palang hiwagang nakatago. May application. Itong peace tsaka meal. Related ba? May dagdag lang konti dun sa guilt, no? Yung sabi dito, i-grant yung forgiveness after the priest made atonement with ram yung gagamitin. Yung guilt ay ipo-forgive. Pati bukod dun sa forgiveness, kailangan din mabalik yung relationship. So may parang medyo may dun sa peace or fellowship, no? Parang yung mo sa fellowship mo dun sa kapatiran mo, dun sa sa ginawa niya ng masama, dun sa kung saan siya nagkamali, no? So kailangan daw may ibalik yung relationship doon. So reconcile. Oo, may reconciliation. So yun yung sa yung restoration, essential yan, sabi doon. At full restitution nung kung ano yung ginawa ng tao. At yung role ng priest ay siya yung parang magiging middleman o tawag doon. Parang hukom nga, tagapamagitan. Siya dadaan sa kanya yon at siya sa kanya din dadaan para mapatawad din siya. Oo. So walang sariling diskarte maliban matured hukom ka. Of course, yung traditional, hindi pa abot yung pwede kayo. Pero hindi bawal lang kayo. Mag-report pa rin kayo sa high priest. Actually, magkonsulta pa rin kayo sa hukom. Hindi pa kayo matured na hukom. Magkonsulta kayo sa hukom o ano pa yung kulang. Di ba? Kasi iba kung nagpatawad, tiway. Alam mo yung tiway, hindi lahat ng oras mabuti. Kasi hindi natututo yung tao. Sa traditional ang tiway, wala nang correction yan Patawad agad kahit hindi nakukorek yung tao. O traditional ministry yan kasi hindi mo pa abot paano i-correct yung tao. Pero kung abot mo na ang tunay na pagpapatawad, ang tunay na reconciliation, makukorek din yung tao. Kaya may priest dadaan talaga sa hukom Kung hindi ka dumaan sa hukom, nagpasensyahan lang kayo,
Hindi kayo nakokorek, di ba? Kailangan makorek. So, ang purpose ng hukom, umabante, makorek. Hindi to pang laman na sariling diskarte na hindi ayos tayo. Pwede kayo magtakipan nila kasalanan. Yung mag-asawa, pwedeng ganun. May mali si Mr., may mali si Mrs. Tapos wala lang, di pasensyahan lang. Sa traditional ministry, ganun. Sa progressive ministry, hindi hukom kita para makorek ka. O hindi dahil away tayo, kundi mahal kita. Diba? May tanong ako. Baka sulat din sa Bible yan. Okay lang magtanong? Ayun, lumabas. Okay, sige, tuloy. Hello? Oo, tuloy. Sabi mo kanina, Brother Francis. Pakilapit lang, mahina. Sabi mo kanina, ang pagkabini ni Cain ay depende sa decision niya. Oo. Tama? Oo. Ano yung basihan? Kasi nagdesisyon si Cain na magandong. Oo. Oy, bakit pa rin hindi tinanggap kung desisyon ng basihan? Ayaw niya sumunod. Genesis 4:7. Anong inuutos na hindi sinunod ni Cain? Yung dati na nilang ginagawa, yung susunugin na hayop. Saan? Nagsariling diskarte siya. Hindi yan nakasulat. Pero spoken word revelation yan, hidden mystery yan. Nung kinatay ng Diyos yung hayop, ginagawa na nila yan. Nila Adan at Eva, then pati si Cain at Abel. Yung nabasa doon na umabot sila sa edad na sila na yung kusang gagawa. Nagsariling diskarte si Cain. Bibigyan siya ng Diyos ng chance Kung tamang ginawa mo, tatanggapin ko rin yan. Ibig sabihin, ayaw lang ni Cain sundin yung instruction ng Diyos. Gusto niya ibahin. Dati naman niya nagagawa Alam niya yung tamang gusto ng Diyos gawin. Ito hindi naturo sa end time, no? Ang sa end time, parang tsambahan nagtama lang yung may revelation si Abel. Parang first time nila yan First time ni Abel, first time ni Cain. Brother Francis, may verse yan. Gusto mo ba? Sige. Ito yung sabi doon sa Genesis 4:3. In the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. So may process of time kung kailan sila handog na yung fruit of the ground. So may process of time. Yan yung verse ko na nagkaedad na kaya na magkusa. Yan na yung ayaw magkusa. Pero yung ibig sabihin kusa na yun. Pero yung kusa niya sariling diskarte. Oo. Yan yung verse na nagkaedad na sila. Mahabang panahon yan. Oo, nagkaedad na sila. So, sa end time, hindi to, masyadong maliwanag. Sa babae inuutos yun o kay Adan inuutos? Sa lahat yan, sa buong pamilya yan. Siyempre, bata pa, bilang baby, hindi pa nila magagawa yan. Pero habang lumalaki, nakikita nila yan at tumutulong sila dyan. So, katulad ng anak natin, tumutulong sa bahay, no? Tumutulong sila dyan. Alam ni Cain yung gagawin. Kasi doon sa 4:7, alam niya Hindi yan nanghuhula. Yan yung abot ng end time, nanghuhula lang sila. Pero in reality, hindi yan nanghuhula. Ang end time, kulang yung paliwanag lang sa revelation. May revelation si Abel, walang revelation si Cain. Ang revelation pala dito, obedience. Huwag mo patigasin ang puso mo. Ang revelation paliwanag sa end time, tsambahan, makulaan mo kung ano yung gusto ng Diyos. Hanggang pa doon pala yung paliwanag nila Kahit kay Jackson nabasa ko yan, hanggang doon pala So dito sa progressive natin, ang tunay na revelation, obedience. Alam na ni Cain ano yung gusto ng Diyos. Pareho nilang alam, pareho nilang nagagawa. Gusto niya mag-iba. Gusto niya mag-self-righteous. Yung sariling diskarte. Pinipilit niya yung paraan niya tanggapin ng Diyos. So, hinihintay siya ng Diyos na magbago.
Binibigyan kita ng chat. Di ba parang parehas lang din sa atin na para bagang pinipilit natin yung gusto natin na akala natin yun ay tama. Tama, exactly. Kung ano yung nangyari dati, nangyari sa atin ngayon, na sariling diskarte versus magbereyan ka, magpakumbaba ka, alamin mo yung gusto ng Diyos. Patunayan natin, gusto ba ng Diyos may assert o gusto ng Diyos pabayaan mo, amu-amuin mo. Ganyan, maraming halimbawa yan sa buhay natin eh. Gusto ba ng Diyos magbuklat ka ng Bible, patunayan mo, gusto ng Diyos makinig ka na lang. So ito yung tanong ko. Ito yung tanong ko. Paano natin malalaman na itong ginagawa natin ay gusto ng Diyos o gusto lang natin? Madaling patunayan nga eh. Kaya nga hinalibawa ko na yan eh. Paano? Kaya ba natin patunayan na dapat tayo magsaliksik o hindi? Yung iba wala na saliksik, di ba? Kung ano lang sinabi, huwag ka makinig dyan. So, kalooban ba ng Diyos? Kaya natin patunayan. Kasi napaka-basic niyan eh. Napaka-basic niyan eh. Kaya ba natin patunayan? Kailangan mag-assert ng magulang. Biblically and by evidence din sa bunga. Kaya ba, malalaman natin yung mga napaka-basic na bagay, malalaman. Kaya ba natin malaman, kailangan tayo magpabautismo? Malalaman ba natin na kailangan Jesus na ang bibigkasin, hindi Father, Son, Holy Ghost? So, maraming bagay kaya natin malaman. So, pagdating sa hukom, pagdating sa PTA, pagkabereyan, pagdating sa mga doktrina, so, lahat yan, yung mga importanteng kailangan gawin, kaya natin malaman. So, halimbawa si Cain, alam niya, nagmamatigas lang siya eh. Yan ang revelation, hindi tambahan kung nahulaan mo, hindi. Ang revelation, magpakumbaba ka. Yung puso mo, mag-surrender ka sa Diyos. Mag-obey ka muna. Kahit robot ka muna, mag-obey ka muna. Yan, kunwari, yan, hindi mo pa, wala ka pang counter, huwag ka muna magmarunong, sunod ka muna hanggang pag pinahayangan ka ng Diyos mas malalim, sige, saka na. Maaga-aga pa, hindi mo pa alam yung detalye. Gusto mo agad magsariling diskarte. So, nangyari sa atin yan. Yung leksyon ni Cain, leksyon din natin. Pagdating dun sa handog dun sa priests, parehong-pareho yun. Parang continuation lang yan nung kay Cain. Continuation lang yan. Paano sila magandog? Gusto mo ba isariling diskarte? Gusto mo ba ipingkaw? Sinabi niya, huwag mo ipingkaw eh. Diba? Yung kay Cain, hindi yan pingkaw, the best of the ground yan, pero sariling diskarte pa rin. Si Saul, sabi, patayin mo. Hindi niya pinatay. Kasi, parang tekain, hindi magaganda eh. Baka pwede tanggapin na ng Diyos itong magagandang hayop na to. Hindi, ang utos patayin eh. Bakit hindi ba may instruction? Diba? So, ganyan din. May instruction dyan. Halimbawa lang, hanggang ngayon sa atin yan. So, bilang bereyan ba, kalooban ba, ito, na kailangan tayo maghukom, kailangan tayo mag-PTA, kalooban ba, kailangan tayo magbereyan. O spoon feed na lang. Porque ba tinanggap natin spoon feed habang buhay ganun? O gusto ng Diyos lumago ka, hindi ka na bata. Kailangan magano ka na. Kung paano umaasenso sa hanap buhay sa pag-aaral, karera, ganyan din. Asenso naman tayo sa spiritual. Masigit pa yun. So, magandang type si Cain. Konektado rin dito. So, yun. So, stepping stone natin yung end time message na walang revelation si Cain. May revelation si Abel. Pero, detalye na natin. Ano yung revelation? Obedience. Huwag magmatigas ng puso. Bereyan, no? Okay. May tanong ako, Brother P. Brother. Pumakasok lang to. Medyo pagka-doctor kasi. Kailangan maano ko yung... Nung nakasala si Batadan, isang busy silang pero pumasok yung kamatayan. Kumbaga, hindi pinapalampas ng Diyos. Pero bakit ito sa mga Hudyo? Sabi daw 70 times sila nagkasala dahil sa backslide yung puso nila, tapos yung lupa nila pinapahinga. Bakit hinayaan ng Diyos na umabot na ganun kahaba? Bakit hinayaan niya?
Magbibigay ng revelation sa atin tungkol sa 70 weeks. Magbibigay din ng revelation sa atin. Pinapatagal niya eh. May palo din ng Diyos. Huwag isipin, walang palo yung Diyos dun. Ang shortcut na lang, yung 70 times 7, mensahe para sa atin yun. Tayo makikinabang yan bago yung Hudyo. Yung Hudyo sa kanila lang na maintindihan yan. Tayong nakikinabang yan. So, bakit may figure na ganyan? No? So, hindi lang dahil mapagpahinod ang Diyos, pasensyoso ang Diyos. Namamalo din ang Diyos. Akala mo walang palo dun sa 70 weeks. May palo yan eh. So, binanggit ni Kristo 70 times 7. Yan yung susi natin para makonekta doon sa 70 weeks of Daniel. Yung hukom, yung palo, yung disiplina. So yung pahinuhod. Wala ka nang mawasang 70 times 7 patawad doon sa lumantipan. Binanggit lang ni Kristo para konektado yung hukom doon sa 70 weeks sa Israel. Konektado din sa atin. Ano may mga type niyan. So napakarami, no? O sige, so kailangan ilang minuto na lang eh. Kailangan may panapatanong ako tungkol sa atonement. Sige. Di ba nung namatay si Kristo, nahapak yung templo. Ibig sabihin na kailangan doon ka na si Kristo na hindi na sa templo. Kasi siya na yung tagapamagitan. Pero bakit doon sa tribulation, pinapahintulot pa rin yung paghahandog. Ibig sabihin, tanong ko, sinasangayunan ba ng two prophet yun? Kasi progressive na eh. Diba? Kasi, baga nahandog na si Kristo, tapos na eh. Sinasangayunan ng two prophet kasi pinapakilala nila yung katuparan yan kay Kristo. Di ba tayo, nagbabanggit pa tayo ngayon ng mga nakalipas. Tapos sinasabi natin yung type, yung katuparan. So yung two prophet, kailangan nila ikwento yan para, kasi ginagawa nga nila yan eh. Ginagawa nila yan para ipakilala si Kristo. Yan nga yung purpose, kaya nga sila may ganyan in the first place eh. Hindi lang nila nakuha noon. Diyan lang nila nakukuha sa last week of Daniel, na lahat pala ng pinagagawa nila para kay Kristo. May tanong ako. Nung tumanggap yung 144,000 na natitira, tuloy-tuloy pa rin ba yung paghahandog nila? Natanggap nila si Kristo eh. Sa 3 sa first 3 sa second 3 patitigilan yan sa second 3 eh. Pero ang tanong ko, halimbawa lang kung hindi pinapatigil ng nakaupo, kung natanggap nila si Kristo na si Kristo yung namatay dahil sa kanila, itutuloy pa ba nila yung paghahandog? Itutuloy nila yan. Pero patitigilin kasi nabulgar na siya eh. Kung di siya nabulgar, hindi niya patitigilin yan. Hindi, ang tanong ko nga ba dili, halimbawa lang hindi nga pinatigil nung nakaupo. Sinagot na kita, hindi niya patitigilin kung hindi siya nabulgar. Kung another topic, kung tinanggap nila si Kristo, titigil ba sila? Hindi rin sila titigil. Sa milenyo, meron pa rin yan. Maghahandog pa rin sila? Magkakatay pa rin sila? May nakalagay, Pastor Brother Jose, may talata yan si Karaya 14. Lahat ng bansa pupunta doon sa Israel, tapos may dambana doon. So pagkatapos ng last week of Daniel, sa millennium, the rest of Israel naman yun. Hindi nila abot eh. Ang nakaabot lang dyan, 144. Hindi pa abot ng the rest of Israel. Hindi pa reconcile ang buong Israel. Ang na-reconcile lang, 144. Hindi pa tapos ang last week eh. Kailangan matapos ang last week bago sila ma-reconcile sa Diyos. Hindi pa nila kilala si Kristo. Hindi pa kilala ng buong Israel, yung sheep group o kahit yung nation of Israel, Revelation 12 woman. Hindi pa nila kilala si Kristo yung katuparan sa kautusan. Ang naunang nakakilala ay first foot 144. So kung pakinggan nyo yung broadcast ko sa 70 weeks, kailangan matapos ang 70 weeks, which is kasama yung last week, bago yung buong Israel, which is millennium na yan. Sa millennium na nila, unti-unti mapag-aralan, ikaw pala, aking Panginoon.
Si Kristo pala yung ang inuuwi ng lahat ng ito. Ang tinuturo ng lahat ng ito. So, kailangan mauna tayo makita na natin. Para, una tayo makinabang. So, huli na nila makuha, millennium na nila makuha yung pakinabang. Last week of Daniel, 144 lang muna. Yan. Makuha yung pakinabang. Kunin natin pakinabang. Mas malalim yung pakinabang natin kasi may mga type sa church eh. Sila, wala na silang oras dyan. Makikita lang na parang pahabol pa lang sila eh. Yan. Okay. So, kailangan mabanggit natin yung yung offering na hindi pa natin nabanggit. Pakibukas, baklik lang yung outline. Bilisan lang natin. Ano hindi natin nabanggit dito? Kasi, pero maganda naman. Peace offering, saka yung ano. Okay. Ano pa ba isa? Nabanggit na yata yung meal. Meal, hindi pa. Hindi pa nabanggit yung meal, hindi pa nabanggit yung peace. So, kwento lang, dali, mabilis. Kahit barmenan. Yung iba, tuloy lang kayo sa bahay, singilin nyo yung handaog ng anak. Patubi nyo pa. Pero sa workshop, tuloy nyo yan, no? Na yung ibang hindi nakapag-report, kwento. Kung naiutos ba sa anak, reko na lang. Kwento lang mabilis, yung peace tsaka meal. Peace offering, meal offering. Ano yan? So, yung preparation niya, yung male or female na animal, cattle, it's either cattle, sheep, goat, and sometimes bread. Na walang picture na lang, Sister Yed. Meron tayong mga picture na mga paliwanag. Kahit yung kahon na binigay ni Lisa. Tapos pinapatungan din ng kamay, yung animals. Hindi, ang purpose na tayo, diretso na tayo type kasi wala tayong oras eh. Sige, yung type naman ng diretso ka sa type. Yung type nito, yung gratitude and thanksgiving. So ito yung expression na pagpapasalamat natin sa Diyos sa kabutihan niya sa lahat ng mga blessing na natatanggap natin. At ang isa pa dyan, voluntary na. Ang peace ay fellowship din. So it's symbolized na yung state of peace and harmony with God and with other, yung brethren o yung sa ating kapatiran. So kasama dun sa peace yung fellowship. Then ang isa pa dito, yung purpose din ito na type sa atin, mayroon tayong vows and voluntary offering. So ito yung yung voluntary act ng devotion natin na pinupulfill natin yung offering na yan as vow sa Diyos. So and fellowship offering. So yun lang. Itong meal offering sa Diyos to, no? Itong peace offering sa Diyos at sa kapwa. Itong peace offering, parang sa fellowship natin, meron tayong sa Feast of Tabernacles, yung sharing sa isa't isa, ampun-ampun sa isa't isa. Ito yung pakikipagkapwa natin sa kapwa manampalataya kahit sa tagalabas. Wait, Brother Francis, may ano ba dito? Sige. Kasi yung meal offering, hindi siya dapat live-in. So, piniprepare siya unleavened. Tapos, may salt din ito, sabi doon. At may isa pa, may oil, no? Yung olive oil. At may frankincense. Anong tipo ng mga yan? Meron. Ito yung unleavened bread. Pag walang leaven, unleavened bread to. Di ba meron tayong feast of unleavened bread? Ibang pista ng araw yan, no? Itong meal offering sa Diyos to. Sa kwento nila yung fine flour, katawan ni Kristo, yung oil, Holy Spirit. Paliwanag nila, no? Okay lang yan kasi it's your relationship with God, itong meal offering. Itong peace offering, it's not just relationship with God, but your relationship with men. So, itong meal offering, pwede natin halimbawa na PDT mo, pero itong peace offering, ito na yung LCMPTA Progressive Ministry. Itong peace offering, meron ka related na sa kapwa. Itong meal offering, it's between you and God. Anong pinagkaiba niya sa birth? Yung birth, sin, may utang ka pa, may atraso ka. Yung trespass, may atraso ka. Ito wala kang atraso eh. Bonus na to, nag-progressive ka na, nag-graduate ka na. Ano ka na? Bayad ka, extra mo na to. Kumbaga, ipunan na lang reward to. Itong meal sa Diyos, itong peace sa kapwa.
Shortcut na lang to, no? Bukas na detalye, bukas maghandaog pa rin kayo. Tatanungin kayo, sasagot din kayo. Mag-aral pa rin kayo, basahin nyo kasi wala tayong oras eh. Basahin nyo yung verse, paghandaan nyo sarili nyo. Yung gagawin nyo ngayon, of course, gagawin nyo sa lahat ng topic naman yan eh. Yan ang workshop nyo ngayon. Ang workshop nyo, yung hindi nakapagtanong, tatanungin nyo sila, nagsaliksik ba kayo, re-recon ba pamilya, nautusan mo yung anak, basahin yung mga verse. Yan, yung pinaka-crystalisa para kay Eureka at iba pa. Ganyan din, paggawa nyo sa lahat. So kung mayroon pang di naampon dyan, o sabihin nyo na, mag-aral na kayo. O bukas, English naman. Agahan nyo. Tapos, tulad dati, interaction tayo. So, pakipray. Pakipray. Medyo lang pwede ka mag-pray. O nagda-drive. Hello. Nagda-drive ba? O, sino to? Si ano? Sige, pray. Okay. Pray yung workshop ha. May workshop pa kayo. Sige. Yung slide post, automatic na yun dapat. Type na lang. Type vision. O dakilang Ama namin kapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang patuloy na makapag-aral Panginoon sa iyong salita Panginoon. Ganon din po Panginoon, patuloy na dinadalangin po namin ang workshop Panginoon. Patuloy na hinihiling po namin naman na pagkalooban mo kami ng knowledge and wisdom Panginoon. Upang patuloy na magawa po namin ang ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po Panginoon ang aming mga kapatid na nangihina, na patuloy na palakasin mo Panginoon ang aming pananampalataya. Salamat po Panginoon sa lahat ng bagay, sa pag-iingat mo po sa amin, sa mga salita mo na aming napag-aral. Naway patuloy na magamit po namin ito Panginoon sa aming buhay Panginoon, lalong-lalo na sa aming pamilya Panginoon. Maraming salamat po Ama at patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po dakilang Diyos. Patuloy ka po namin pinupuri, pinasalamatan. Lahat ng ito ay dalangin po namin. Inihiling po namin ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.